our Bible on Psalms 119, verse 133. Praise the Lord. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Hallelujah. Magkakaroon lang po tayo ng status na walang anumang iniquity na makapaghari sa atin, na walang iniquity na masusumpungan sa atin. Ito lamang ay mangyayari na status na ito. Ito yung tinatawag na readiness of our worthiness of our salvation, na wala talagang iniquity na magpiprevail against us, na maghahari against us, na mag-i-slave sa ating buhay. Kailan ito mangyari? Ito yung sinabi, order my steps in thy word. Ano ibig sabihin, order my steps in thy word? Pag sinabing order, that is being in accordance. Pag sinabing order, tukma sa kanyang salita yung ating mga lakad. Hindi lumilihis, hindi sumasalungat, hindi kumukontra. Kaya yan ang dapat lagi nating idalangin sa ating Panginoong Hesukristo. Yung sinabi dyan, in holiness and in righteousness before you all the days of my life. So, habang naka-order yung ating steps in His words, yan na ang ating magiging status na saved, walking in the light, at hindi tayo nalilihis ng landas. Basahin po natin ang Psalm 17 verse 5. Praise the Lord. Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not. Yan. Hold up my goings in thy paths. Pag sinabing hold up, naka-hold ka sa kanyang mga paths. Hindi mo siya hiniwalayan, hindi mo siya pinalayo, hindi ka lumayo, hindi ka umalis. Naka-hold ka dyan. Ang iyong goings, ang iyong mga lakad sa kanyang mga paths. Yung pa namang mensahe kagabi, seek for the old paths, ask for the old paths, for therein is a good way. Yan, ito na yung paths na ating dadaanan. Huwag na tayong umalis dyan sa old paths na yan. Ito na yung buhay natin, na kung ano yung nireveal ng Diyos sa langit na kanyang kabanalan, nireveal ng Diyos sa Old Testament na kanyang kabanalan, nireveal at pinakita mismo ni Jesus Christ ang kanyang kabanalan at obedience sa commandments ng Diyos. Even sa ilang mga temptasyon na dumating sa buhay niya, He never give in. Talagang niresist niya lahat. Para lang ma-hold up yung kanyang steps dyan po sa paths ng Diyos, which is the old paths. That my footsteps slip not, para hindi madulas yung aking mga paa. Pag sinabing madulas, you are being stumbled. Pag sinabing madulas, you are being matatawag nating removed. Your steps being taken out of the way. Kaya ayaw ng ating Panginoon Diyos na mangyayari yan sa buhay natin. Kaya we need the instruction of God. Alam mo, kahit napakalayo ang Diyos, mula dito sa atin, nandoon siya sa langit. Bagamat napakalayo niya, but He gave us means, He gave us device para pagdating ng panahon, magbalik tayo doon sa Kanya. Hindi tayo ma-expelled. Matatanggap niya tayo. Paano yun, Pastor? Anong means? Anong device? Pag sinabing device, that is something useful tools or tool. Itong Bible, itong banal na salita ng Diyos, kailangan ma-hold up yung goings natin. Kinakailangan matawag na ma-order
yung ating steps dyan sa kanyang word. Ito yung device na binigay ng Diyos sa buhay natin. Para kahit malayo ang Diyos, yung sabi dyan na, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against Thee. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Merong lumiliwanag sa landas natin. May gumagabay sa isip, sa puso natin para hindi tayo magkakasala. Para hindi tayo makalapastangan. Para hindi tayo makadisobey sa kanyang word, sa kanyang commandments. Basahin natin. Psalms 32 verse 8. Praise the Lord. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Yes. Kahit malayo ang Diyos, He can instruct you. Kahit malayo ang Diyos, He can teach you in the way na dapat nating lalakaran. I will guide thee with mine eye. Higit pa yung mata ng Diyos sa agila. Higit pa yung mata ng Diyos. Alam mo, mayroong description ng mata ng agila. It can see clearly even how many kilometers away from his location. Kaya yung mga agila, pag lumilipad yan, pag parang gutom na sila kakain ng isda, kahit malayo yan, magpalipad-lipad yan dyan sa dagat. When I went to Malaysia, Sandakan, Malaysia, Sabah, na-notice ko doon yung dagat nila. Nakikita ko kasi nung unang house church natin doon, yung bahay ni Brother George and Sister April, malapit lang yun sa dagat. And yung bahay nila nasa 4th floor, kaya you can overlook the sea. Minsan, pag meron parating na mga barko, at na yung Alson shipping lines, malaman na namin na dumating na sa Sandakan kasi makita namin yung seaport nila eh. So kita namin yung dagat. Ang napansin ko doon, ang daming lawin. Alam mo yung lawin? Parang lang yan eh. Small version ng agila. Halos pareha lang lang mukha. Tsaka yung kanilang mga tawag nito, structure ng kanilang balhibo. Halos pareho lang. Napansin ko doon, daming lumilipad doon sa ibabaw ng dagat. Tapos, naka-steady yung nila, mga ganun. Tapos yung ulo nila nakayuko doon sa dagat. Kahit ang layo ng dagat, ilang kilometers from the height of their location, makita nila yung isda, kung sino yung sumusurface. Pag meron silang makita na sumusurface, makalculate na nila yan. Kung akin itong dagitin, ano yung dagitin? Ano ba yung dagitin sa Tagalog, Sister Ka? Ha? Ano sa Badrik? Tangayin. May pas Badriko ta. Kahinumdum pa. Kung aking tatangayin by my speed, maabutan ko kaya. So calculate nila yan. Pag makita nila yung motion ng isda na pa-surface, kaagad yan, nila yung pakpak nila. Tiklop ba? Pak! Ganon. Tapos mutuwad na sila. Psst, bilis yan. Tapos bigla kagad silang mag-break sa magitan ng pag-spread ng wings. Tapos yung kanilang eagle's claw. Nakaganon na yan sa tubig. Pag ganun yan, isda na yung hawak nila. Lipad na yan doon sa kampo nila. At yung Sandakan, alam ni Sister Carol yan. She can still imagine until now. Yung Sandakan kasi, may bundok yan. Yung saan yung templo ng Chinese. Doon ko nakikita yung mga lawin na forest yun doon eh. Elevated na rock. May dala na silang isda. Ang mata ng Diyos, ganun, mas matalas pa sa mata ng agila. Even how many, kung sabihin nila sa mga scientists, bago ka makarating sa sun, kung mag-travel ka, you have to travel in the speed of light. Maka-reach ka doon, how many days? Yan. Kung gusto mo mag-travel from Earth to Pluto,
You must travel with the speed of light. Kailangan ganito, makareach ka doon. Siguro 1 year. Oh, grabe, tagal naman. So, dahil sa layo ng Diyos, ilang taon pa kaya mag-travel yung mata niya para makita tayo? Sabihin ko po sa inyo, in the sight of God, there is no such being covered. Everything are naked. Pag sinabing naked, kitang-kita niya lahat. Kaya ayaw ng Diyos sa buhay natin na mag-testing, mag-attempt tayo na mag-disobey o maglapas tangan sa kanyang banal na salita. Kasi hindi mo mataguan ng Diyos. Hindi mo siya malipat ba kung sa taga-Bisaya. Lipat-lipato ni mo. Yung mga bata noon. Kami, mga bata. Ang trabaho ng tatay ko para hindi ako makalaag. Chito, halika. Basahin mo ako. Eh, bata pa ako eh. Tumungtong ka sa likod ko, apak-apakan mo yung likod ko. Tapos yung kamay na naman, tapos legs na naman. Ako ang massager ni tatay kasi ako ang pinakamaliit na lalaki noon. Pag marinig ko na yung hilik ng tatay ko, yun ang hinihintay ko. Ganun na. Malipat na ako sa tatay. Dahan-dahan na ako magbaba. Tapos malalakangan na ako na siya. Kasi ang isip ko laag. Yun. Wala na, hapon na ako magdating, nakabulingit na po ko, baho na kaigsingot. Ang Diyos, hindi natin malipat. Hindi natin siya matakasan ba? Na meron pa tayong gawa na kaya nating itago. Hindi. Kaya gusto ng ating Panginoon Diyos, naka-hold up lagi yung ating step sa kanyang word, moment by moment. Kasi ang Diyos, never yan mag-wink ng kanyang mata. Basahin natin yan. Psalms 32 verse 8. Praise the Lord. Tapos na ba yan? Wala pa. Tapos na. Dito tayo sa Psalms 121 verse 3. Praise the Lord. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Yan. Ayaw niya ang paa mo makilos, matanggal dyan sa kanyang words or commandments na pinapagawa niya. Dahil siya na nagbabantay sa iyo, sa atin lahat, never yan na nagpikit ang mata, nag-i-slumber, never yan. Never. Sabi nga nila, paano matulog yung isda? Kapikit. Yung isda, pagtingin mo, laging dilat ang mata. Wala namang ano yan eh. Wala namang talukap mata yan eh. How they sleep. Ang Diyos, laging dilat yung mata niya, 24 hours a day. There is no such thing that is not visible. So di mo siya madadaya. Kaya ayaw niya na yung ating mga paa malihis at lilihis kasi kitang-kita niya yan. So God would like to make us aware of it. Aware tayo dyan. Para lagi tayong watchful, lagi tayong prayerful, lagi tayong matakot sa Kanya, godly fear, at lagi tayong, anyway, ginagabayan naman tayo ng Diyos. Hindi naman tayo pwede magsabi na, Lord, hindi mo kasi ako No, God is directing us by the device. Wag itong ihiwalay. Sabi pa nga dito. May nagpa-pray sa akin kagabi na seaman na mag-OJT na. At yung OJT niya, overseas, lumabas sa bibig ko, na ang salita ng Diyos, huwag mong ihiwalay sa puso, sa isip mo para magawa mo, sundin. Para saan ka man magpunta, you will have good success. Saan ka man magpunta, you will prosper. Yan mo yung sinabi ng Diyos kay Joshua. Joshua 1, 8 and 9. This book shall not depart out of your mouth, so that you may do that are written therein, or perform, or apply, or keep, so that wherever you may go, you will have good success. Ikaw, kahit magpunta ka sa abroad, huwag mong iwalay yung salita ng Diyos para maging successful yung iyong lakad.
alayo na eh. Ang biyahe ni Brother Kent, hindi na yan basta-basta. Itong araw na ito, yung flight niya, magte-training pa siya doon. Hindi niya alam kung kailan ang final na, alam mo na yung seaman. I-arrange pa man yung visa mo, kasi lalot na sa US. I-arrange. Alam mo yung US, matindi. Sabi sa akin ni Brad Jan Traso, Pastor, ang barko na mo nagdock sa US. Kaso, di ko kagawas. Kaya ang akong passport, walay visa nga US. Oo niya, nang abot ng kag-US, sakay lang kong barko na mo. Karon gusto ko mo tamak sa soil sa Amerika. Bawal. Do not touch our land. You have no visa. You have no authority. You have no opportunity. Grabe, ganun pala yan. Ano pa kaya sa langit, no? Praise the Lord. Hindi ka makaapak doon pag hindi ka righteous. Hindi ka makaapak doon pag hindi mo ina-apply yung 9 fruit of the Spirit. Hindi basta-basta. Hindi ka makaapak doon pag wala kang qualification that you are perfect, that you are righteous. Kaya ito na ang perfection na ginagawa ng Diyos sa atin. Kanyang ini-encourage sa atin. Kasi hindi siya nag-i-slumber. Ang pinaka malaking ni Satanas, puntos sa mga righteous people na gustong magpasok sa langit, itong tinatawag na presumptuous sin. Bantayan natin yan. Alam mo yung presumptuous sin? Kailangan, wala yang sa atin place, wala yan siyang part sa atin. Basahin natin yan. Psalms 19 verse 13. Praise the Lord. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them have not dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Yes. That is great transgression. Presumptuous, you are presuming always to be right. You are presuming always to be correct. But in reality, you violate the commandments of God. But in reality, you do not obey the commandments of God. May mga commandments ng Diyos dyan, you violate. But para sa isip, sa puso mo, okay lang ito. No problem ito. Naintindihan ito ng Diyos. That is presuming. Presumptuous sin yan. Kaya kailangan, let us always submit. Let us always obey. Para walang presumption na ating magagawa sa buhay natin na kahit binabiolate natin ang salita ng Diyos, kiniklaim pa rin natin, okay lang yan, no problem. Huwag mangyari yan sa buhay natin. This is most of the situation, yung mga secret sins. False secret sins. Yan yung mga ginagabayan ng diablo by presumptuous sins. Let them not dominion over me. Praise the Lord. Hindi sila pwede maghari sa buhay natin. Ano pa? Basa. Romans 6:12 hanggang 14. Praise the Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Yan. Walang kasalanan na maghari sa mortal body. Itong katawan natin habang nabubuhay tayo sa physical. Para sundin ninyo yung masamang pita. Huwag yan. Refuse, neglect, reject. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Ano yung yield? Subukan yung mag-approach ng traffic light dito sa Davao. Pag plano mo mag-left turn ka, tapos naka-green ang light
Pero yung arrow na left turn, wala, patay. Pero may nakalagay doon, yield. When it is green light. Kahit wala yung arrow na naka-go, pero may instruction doon, yield when it is green light. Anong yield? Pwede kang mag-left turn, pero wag mong gawin na automatic left turn ka kahit may mga parating na pa-straight. Wag. Pag sinabing yield, maghintay ka. Clear. Maghintay ka. Malayo pa yung mga sasakyan na approaching. Pwede kang mag-left turn. Basta mag-yield ka. So dito, wag mong i-yield. Pag sinabing yield, submit. Pag sinabing yield, yung bang nag-submit ka. Wag mong i-yield ang members ng iyong instruments, which is our bodies, sa unrighteousness. Wag nating i-submit doon. Doon sa pagkakasala. But yield, yan, yourselves unto God. Doon natin i-submit ang instruments natin, lahat doon sa Diyos. Maghintay tayo sa Kanya. Mag-submit tayo sa Kanya. Pag meron siyang signal, go na rin tayo. As those that are alive from the dead. Yes, wala na tayo sa kamatayan. Resurrected na tayo spiritually. Wala na tayo sa dead works. Buhay na tayo for God. And your members as instruments of righteousness. Itong ating members ng ating katawan, doon na tayo sa righteousness ng Diyos. For sin shall not have dominion over you. Yung kasalanan, wala na. Hindi na sila naghahari sa iyo, sa inyo. For you are not under the law. Di ba sabi mo, Pastor, law of God that is His system of rules. System of rules, ibig sabihin niya, yun yung pamamaraan niya. Sistema ng kanyang pamamaraan. Bakit hindi tayo magpa-under ng law? Ano parang klaseng law yan na hindi tayo under the law, but under grace? Ano ba yung under grace na yan? Itong law na ito, hindi ito law of God, ha? Law of sin ito. Itong under grace, hindi ibig sabihin wala na tayong gagawin, ha? You know, grace, that is the period or time or moment allocated for us while we are still breathing. Gamitin mo yung grace na yan to repent. Gamitin mo yung grace na yan to turn away from your wicked ways. Gamitin mo yung grace na yan to be obedient to the will of God. Gamitin mo yung grace. We are under that grace. Praise the Lord. Ano yung law na yan? Basahin natin. Na hindi tayo under the law. Romans 7:23 hanggang 24. Praise the Lord. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is... Praise the Lord. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Yan, that law. Kaya marami nakaka-misinterpret. We are no longer under the law. Kaya hindi na necessary sa atin magsikap pa, mag-obey sa law. There is another law, sabi dyan, warring against my flesh. And that is the law of sin. Ano yung law of sin? System of rules of Satan. What is the system of the rules or of rules of Satan? Transgress the law, disobey God, don't believe God, walk after the flesh, fulfill the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. That is the law of sin, which is the law of Satan. We are no longer under that law, but under grace. What is grace?
The grace of God hath appeared to all of us that brings salvation, teaching us to deny ungodliness, worldly lust, and we should live soberly, righteously, and godly in this present world. That is the grace of God, and we are under that grace of God. Praise the Lord. Ang kaso ngayon, ang nangyayari ngayon sa iba, para lang ma-justify yung disobedience, we are no longer under the law. So they are repairing the law of God. We are under grace, not of works. Wala nang gawa, wag na tayo magsikap. Kaya kayo, pag makagawa kayo ng pagkakasala, okay, matakot. Under grace tayo eh. It is finished. Binayaran na ni Jesus. Yan na yung nag-ako sa kasalanan natin. Pinako na yan niya kasama sa krus. Okay na tayo. We are saved forever. See? Hindi naiintindihan. Kaya nga sabi ni Paul, do not receive the grace of God in vain. Huwag niyong tanggapin ang grasya ng Diyos sa walang kabuluhan. We are under grace in the sense God gave us the grace period to repent, to turn away from our wicked ways, to deny ungodliness, to deny worldliness, worldly lust, and we must live soberly, righteously, godly in this present world, and that is how to be under grace. Amen? Praise the Lord. Ganun. Bakit? Basahin natin. Psalms 119, verse 116. Praise the Lord. Uphold me according unto thy word, that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Yan, para hindi ka mapahiyaan sa iyong inaasahan na pagliligtas ng Diyos na katanggap-tanggap ka mamaya sa kanyang kaharian. So ano ngayon ang dapat gawin? Uphold me according unto thy word, that I may live. Para buhay yung pag-asa ko, buhay yung kaligtasan ko, buhay yung pangako mo sa akin, because you are not the God of the dead, but you are the God of the living, para kasama ako sa mga land of the living. So uphold me according unto your word. Uphold, meaning to say, you maintain. Di ba? Pag may mag-hold up, hold up to! Hindi mo pwede ibaba yung kamay mo. Nag-yield ka na, nag-submit ka na doon sa holdupper. Sige, kunin mo na lahat. Pitaka ko, relo ko, yung mga burluloy ko, mga gold yan, kwintas ko, lahat. Kunin mo na. Pantalon ko, wag mo lang tanggalan ng brief ha. Kaya ng underwear, iwanan mo naman kahit papaano. Hold up, sabi dito, uphold me according unto thy word, na hindi ka maalis sa word of God na sumusunod. Hindi ka maalis sa word of God obediently. Sumusunod ka dyan. Para buhay ka. In the eyes of God, you are not spiritually dead, but you are living. And let me not be ashamed of my hope. Wag mo nawa akong pahiyaan sa aking inaasahan. Ano inaasahan natin? That God will provide our necessities. Hindi yan mag-fail. Ano inaasahan natin? That God will clothe us. Hindi tayo magkaroon ng kahubaran, spiritually and materially. God will protect us from all untoward incidents, both spiritual and material. Hindi tayo lalot na sa rapture kung buhay ka, yung hope mo na makasama ka. Hindi yan mag-fail. Lalot na sa first resurrection kung patay ka. Hindi ka ma-fail sa hope mo. Sigurado yan. Praise the Lord. Last verse. Psalms 31 verse 1. Praise the Lord. In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. Yan. Sino makaligtas sa akin? Sino makaligtas sa iyo? In your righteousness. Kaya nga, there is no death in the path of the righteous. Pag righteous ng Diyos o righteousness ng Diyos, nandyan sa buhay mo. Because God is teaching you how to be under His righteousness through obedience to His words. Ligtas ka, 100%.
Praise the Lord. 100% ligtas ka. Hindi yan pwede kaya wag tayong mag-isi-isi. Wag tayong magkumpiyansa. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Speaking about death, naalala ko yung naampuan ko, naprihan ko sa Jensen na namatay at nabuhay. Naalala ko ring sinabi dito sa Bible, and Jesus gave up the ghost. Tapos namatay siya, physical body. Yung physical body niya, patay na. Ano mangyari sa tao pag nag-give up na yung ghost mo? O basihan natin yung sa Jensen. Yung nag-give up yung ghost niya, kaya nag-separate na sa katawan niya, siya mismo nakita niya yung physical body niya na nandoon sa lupa. Nakita niya mismo yung mga tao nakapaligid sa kanya. Nakita niya yung building na kung saan he is about ascending up. Lumampas siya, hindi siya napakong. Nakita niya yung rooftop ng building, mapa ng Jensen, mapa ng Mindanao, mapa ng Pilipinas, mapa ng Asia, mapa ng buong globe. Lumampas siya ng ilang clouds. So pag mag-give up pala yung ghost ng tao, makikita mo yung katawan mo na iniwan mo. Makikita mo yung mga pamilya mo dyan, siguro nag-iyakan na yan sila. You see? Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, naka-order yung steps natin at walang iniquity na mag-domain sa buhay natin para yung 2 Samuel 14:14. We need to die. As water spilled on the ground, you cannot gather it again. And God is no respecter of person, but He made means or device that your banish shall not be expelled. Ito na ang paglakad natin, orderly sa Kanyang Word. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray.